Hello mga boss. Ang i-repair natin ngayon ay isang speaker sub. Ayan, kung titignan nyo, bale meron siyang, ayan, left and right na output, DVD input, ayan, at saka auxiliary input. So meron din tong FM mga boss. So bale ang problema pala nitong speaker sub na to, base sa nagpapayos, yun na nga, ayaw daw mag-power. So yun bale ang problema nitong speaker sub. Ngayon mga boss, bago natin buksan tong speaker sub na to, so ito-try na muna natin para kahit papano makita nyo muna yung kanyang problema. Ayan mga boss, so i-try natin. Kung papansinin nyo mga boss, ayan, hindi man umilaw yung kanyang indicator. Kahit pa na i-power on natin dito sa remote, ayan. Dapat mga boss, pagsaksak pa lang natin dito sa kanyang power cord, iilaw na yung kanyang indicator. Kaso napansin nyo, halos wala man lang tayong nakitang umilaw dito sa kanyang monitor. So yan bale yung i-repair natin ngayon mga boss. Tingnan natin kung anong posibleng problema nito. Pero bago natin ayusin yan, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung bell icon para sa susunod na mga video ang upload natin, ma-notify kayo. Ayan mga boss, so bubuksan na muna natin. Bale magbubukas tayo dito sa likod. Ayan. So bubuksan ko lang. Ayan mga boss, kung papansinin nyo, ayan yung kanyang mainboard. Kaya pala magantong speaker sub na to mga boss kasi hindi siya transformer type. Madalas kasi sa mga ganito ay transformer type. So ito, hindi siya transformer. So kung titignan natin mga boss, wala naman tayong nakikitang sunog na mga pyesa. Pati rin tong kanyang mga solder, halos okay naman yung kanyang mga solder. Wala naman tayong nakikitang basag. So posible mga boss, meron talaga tong sirang pyesa kaya ayaw mag-power on. So malalaman din natin yan mga boss kung anong sira nito. So ito palang kanyang fuse mga boss, kung papansinin nyo, halos buo naman yung kanyang fuse. Ayan, hindi naman pumutok yung kanyang fuse. Pati rin tong kanyang mga solder, halos okay din naman. Ayan. So ang unang gagawin na muna natin dito mga boss para malaman natin kung saan nga ba yung problema. So magbo-voltage check na muna tayo. Bale ang check voltage natin dito mga boss, yung kanyang main filter capacitor. Kung titignan nyo, bale ito yung capacitor na i-voltage check natin. Ayan, kung nakikita nyo, itong 15 UF by 400 volts. So, yan bale yung check voltage natin mga boss. Tignan natin kung meron ba tayong masukat na 320 volts dito sa capacitor na main filter. Ayan. Sa primary yan mga boss. So, gamit tayo ng tester dito. Itong digital tester. Ayan. Set natin itong ating tester sa DC volts. So, tignan natin mga boss kung meron pa tayong masukat na voltahe. Dapat ang masukat na voltahe natin dyan ay 320 volts. Ayan mga boss, sinaksak ko itong kanyang power cord. Ngayon, sukatin natin. So, tignan natin mga boss, ayan. Kung napansin nyo mga boss, meron tayong nasukat na 323 volts DC dito sa main filter capacitor. So kapag meron tayong nasukat na voltahe dito sa main filter capacitor, ayan, ibig sabihin mga boss, itong kanyang fuse, power cord, pati na rin itong rectifier diode, ibig sabihin mga boss, lahat yan okay. Kasi meron na tayong nasukat na voltahe dito sa main filter capacitor. Ngayon mga boss, dahil meron tayong nasukat na voltahe dito sa main filter capacitor, so yung voltahe na nasukat natin dito, pumasok bale dito sa transformer na yan. Tapos lumabas siya mga boss dito. Kung titignan nyo, dalawang terminal, yan yung ground, tapos ito naman yung supply. So bale yung supply nito mga boss ay AC yan. Pumasok lang siya ng, ayan kung titignan nyo, diode para maging DC. After ng diode, pumasok dito sa capacitor. Ayan. So itong capacitor na to mga boss, ang value nito ay 16 volts by 1000 microfarad.
So, dapat mga boss, meron tayong masukat dyan ay 12 volts. So, ganun pa rin yung set nating tester ay DC pa rin mga boss. Sasaksak ko lang. Ayan mga boss, bale nakasaksak na tong unit. Ngayon, sukatin natin tong capacitor na to kung meron ba tayong masukat na 12 volts supply. So, tignan natin mga boss, tignan nyo tong ating tester. Ayan, kung napansin nyo mga boss, wala tayong masukat na 12 volts DC. So, dapat meron tayong masukat dito mga boss ay 12 volts. Dito sa main filter capacitor, kung titignan nyo, meron naman siya, ayan, 323 volts DC. So, dahil wala tayong masukat na voltahe mga boss dito sa capacitor na to, ibig sabihin, meron talagang problemang pyesa mga boss dito sa unit na to. So, i-check natin mga boss, isa-isa, yan, regulator, rectifier diode, pati na rin tong mga capacitor. Pero unang i-check natin dito mga boss, yung diode na yan. Yung rectifier diode. Madalas kasi mga boss sa mga ganitong unit, lalo na kapag walang supply yung kanyang secondary, minsan, madalas yung mga rectifier diode ay shorted. So, tignan natin na yan. So, bali ang itetest natin dito mga boss, yung diode na yan. Pakinggan natin. Ayan mga boss, kung naririnig nyo, nagbabaser tong tester, reverse. So, ganun din mga boss, nagbabaser yung ating tester. So, posible, yung diode na yan ay shorted. Pero para makasiguro tayo kung yan ba talaga yung shorted, gagawin natin mga boss, yung rectifier diode na yan ay tatanggalin natin dito sa board. Ngayon mga boss, after natin matanggal yung diode dito sa board, saka natin itest ulit itong diode na yan. So sa mga baguhan dyan, para makasiguro kayo mga boss kung yan ba talaga yung sira or shorted, so gawin nyo, tanggalin nyo dito sa board. After nyo matanggal sa board, saka nyo itest ulit tong diode. So yun bali ang gagawin natin ngayon dito mga boss, tatanggalin na muna natin yung rectifier diode na yan dito sa board. So tatanggalin ko lang muna mga boss. Ayan mga boss, bale natanggal ko na tong diode. Ngayon, i-double check natin mga boss kung yan ba talaga yung shorted. So, ganun pa rin ang gamit natin na tester, itong digital. So, nakaset tayo sa buzzer. Ayan. So, dapat mga boss, wala tayong marinig ng buzzer dito sa pag-test dito sa diode. Kapag meron, ibig sabihin, ito nga yung shorted. Kung naririnig nyo mga boss, nagbabuzzer yung ating tester. Ngayon, reverse. So, ganun din. So, shorted nga itong diode na to mga boss. So, ang number nitong diode na to mga boss, ayan, kung nakikita nyo, SR5100. So, yun yung kanyang number. Ngayon mga boss, bago tayo magpalit ng diode, so, siguraduhin na muna natin na wala ng shorted dito sa kanyang secondary. So, ang gagawin natin mga boss, nakaset pa rin yung ating tester sa buzzer. Magte-test point tayo dito sa capacitor. So, pakinggan natin mga boss. Ayan. Nagbabaser. Pero biglang mawawala. Reverse. Ganun din mga boss. Buzzer. Tapos ilang segundo mawawala yung buzzer. Ayan no. So, kapag ganyan mga boss, meaning wala nang shorted dito sa secondary. Kasi kung meron pang shorted dito mga boss, continuous lang na nagbabaser tong ating tester kapag naka-test point tayo dito sa capacitor. Pero narinig yung mga boss, una lang nagbabaser, kapag mga ilang segundo na, mawawala na yung buzzer. Ayan, ulitin ko. Magbabaser siya sa una, pero biglang mawawala yung buzzer. So, pag ganyan mga boss, wala nang problema dito sa secondary. So, ito lang diode ang shorted. Ngayon mga boss, maghanap na muna ako ng diode na pwedeng pamalit natin dito para may lagay na dito sa board. So, hanap na muna ako mga boss. Ayan mga boss, so meron na akong nahanap na diode. Ayan siya. So, kinuha ko lang to mga boss sa mga scrap natin na board dito sa TV. So, ang value nito, ayan, kung nakikita nyo, medyo malabo mga boss. Ayan, hindi kita. So, wala mga boss. Hindi talaga kita yung kanyang number. So, sasabihin ko na lang yung kanyang number.
So, ang number nito mga boss ay R4Z. So, yun yung kanyang number. Bale, ito yung sira. Ayan, ang value naman nito ay SR5100. So, pasensya na pala mga boss. Ayan, medyo blurred yung camera nitong ating cellphone. Hindi makita yung number nitong diode. So, kung napansin nyo pala mga boss, itong ilalagay natin na diode or ipapalit, ang number nito ay, ayan, R4Z. So, yan yung number ng rectifier diode na ilalagay natin mga boss. Halos hindi sila same pero pwede naman yan. Halos same lang sila na rectifier diode. So, ilalagay ko lang muna mga boss. Ayan mga boss, so tapos ko nang mailagay yung diode. Ngayon, iyon natin tong unit tapos magsusukat ulit tayo ng voltage dito sa capacitor. Ayan. So, ang value niyan ay 16 volts by 1000 UF. So, tignan natin mga boss kung meron na ba tayong masukat na voltage after natin magpalit ng diode. So, ganun pa rin, nakaset tayo sa DC volts sa ating tester. So, isasaksak ko lang. Ayan mga boss, bale nakasaksak na tong unit. Ngayon, sukatin natin. Ayan mga boss, kung napansin nyo, ayan, 12.26 volts. So, nagkaroon na siya ng voltage mga boss. Ngayon, tingnan natin dito sa kanyang, ayun, kung titingnan nyo, nagkaroon na siya ng indicator. Standby on natin, ayan, kung napansin nyo, nag-on na tong unit. So, okay na to mga boss. Bale, naging problema dito yung diode, ayan, shorted. Ngayon, nag-power on na tong unit mga boss. Babalik ko na muna tong kanyang board para yun na nga, matesting na natin kung okay rin ba yung kanyang audio or amplifier. So, ibabalik ko lang. Ayan mga boss, bale na i-connect ko na itong dalawang speaker para sa kanyang mid. So, ang problema lang dito pala mga boss, hindi natin may test sa cellphone kasi wala tayong available na jack. Ayan. So, iti-testingin na lang natin to mga boss sa kanyang FM. Meron naman FM to mga boss, so doon na lang natin iti-test. So, iset ko lang. Ayan mga boss, testingin na natin kung okay rin ba yung kanyang audio. Ayan, kung napansin nyo, umilaw na tong indicator. Power on natin. Standby on. Ayan mga boss. So, naka-power on na tong unit. Ngayon, iset natin sa FM. Yun mga boss, narinig nyo, halos okay na tong unit. So, hindi ko lang may test ng matagal kasi nga baka makopyright tayo sa music. Bale, yan lang talaga yung naging problema. Yan diode na yan, shorted. So, hanggang dito na lang tong ating video mga boss. Sana kayong mga baguhan kahit papano meron kayong natutunan dito sa video na to. At kung meron man, huwag sanang kalimutan i-like tong ating video. At sa mga bago naman dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin yung bell icon para sa susunod na mga video ang upload natin, ma-notify kayo. Maraming salamat mga boss.